Chapter 51. Dahil isang malaking pagsubok ang malaman kung nasaan si Jomar kaya naman inutusan ni Hexer ang isang grupo nila na mag-focus sa paghahanap sa dating pinuno ng security guards niya. Wala kasing makuhang impormasyon ng mga dati na niyang inutusan. Si Froilan ay naging mas malapit pa sa inaanak niya. Hindi siya kumbinsido na isang ganap na Feroian ang pinuno nila kaya sinasaway niya ang mga kasamahang. Nilalaso ni Carl ang utak. Sa Libana, naging isang ordinaryong araw na ang paglilibot ng grupo ng mga Hatos. Kahit magpanagpo pa ang grupo nila ng Vinso ay walang gulo na nangyayari. Nagbabatian sila at nagpapalitan ng mga ngiti sa tuwing nagkakasalubong sila. Ang mga dumaraming pagpatay at pagkawala ng mga utak ng mga tao ay patuloy na nagiging palaisipan sa marami. Naging isang sikat na balita iyon, hindi lang sa Libana kundi maging sa buong bansa at sa iba pa. Ang mga scientist ay patuloy na tinutuklas ang sanhi ng lahat. Dahil si Jomar ang mainit sa mata ng mga awtoridad kaya ikinabot na rin sa kanya ng tuluyan ang mga pangyayari. Siya ngayon ang hinahabol ng batas sa pag-aakala ng marami na naglagay siya ng droga na pwedeng tumunaw sa utak ng mga tao kaya nagiging asal hayop sila at kumakain ng damo. Boss, may padalang mensahe si Jomar, ulat ng isang Hatos. Anong nilalaman ng sulat? Ito po, boss. Hindi po namin binuksan. Kayo na po ang bahala, sabi ng Hatos. Inabot ni Hexer ang sulat at binasa iyon ng dahan-dahan. Nakasaad doon na hindi raw si Jomar ang may gawa ng mga pagpatay sa Libana at humingi siya ng pagkakataon na makausap si Hexer upang makapag-usap sila ng masinsinan. Ngunit duda si Hexer sa sulat na iyon. Maaring isang patibong kasi ang naghihintay sa kanya. Ayaw niyang isubo ang mga Hatos sa panganib. Magpadala ka ng mensahe kay Jomar. Kung gusto niya na makipagkita sa akin, ako ang mabibigay ng araw at lugar. Take it or leave it, sabi ni Hexer. Nang makaalis na ang Hatos ay minabuti ni Hexer na humingi ng payo kay Mori. Ang dalaga kasi ay nagsisilbing gabay ng mga desisyon niya. Hindi lang ito matalino, marunong din mag-analisa ng sitwasyon. Tinabi ni Hexer kay Mori ang tungkol sa imbitasyon ni Jomar at ang naging sagot niya. Ikinatuwa naman iyon ng babae. You did great, mahal. Hindi ka dapat magpadalus-delo sa galit mo. Jomar is a cunning individual. He knows how to play his card well, wika ni Mori na abala sa mini-laboratory na pinagtatrabahuhan nito. So tama ba ang ginawa ko? Tanong ni Hexer. Yes. What do you think ang reason sa pakikipagkita niya sa akin bukod sa ginagawa niyang pagtanggi na siya ang may gawa ng mga nagaganap ngayon sa Libana? Probably, he's preparing to kill you. Kapag namatay ako, iyak ka pa rin ba kahit alam mong iyon ang posibleng wakas ng laban na ito? Tanong ni Hexer. Pinitawan ni Mori ang hawak niyang test tube. Inilagay niya iyon sa rack at saka tinanggal ang gloves na suot. Lumapit siya kay Hexer at niyakap ito. Lahat ng tao ay mamamatay. Kapag pinili mo ang maging tao, iyon talaga ang wakas mo. Subalit bilang Feroian, mananatili kang buhay na patay naman ang puso. Katulad ng sabi mo. Nga, kayong mga Firyoan ay hindi pwedeng magmahal. Sa tanong kung iyak ako, yes. Masakit. Ang maiwan at magluksa. Pero ang mga alaala na magkasama tayo ng ganito will help me to recover. Mahigpit na yakap ang sagot ni Hexer sa kasintahan niya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Batid niyang mahal nila ni Mori ang isa't isa kaya kahit maraming pagsubok ay sinisikap nilang maging matatag. Tiningnan ni Hexer ang ginagawa ni Mori na gamot pangontra sa mga nagaganap sa Libana. Nasa clinical trial na iyon at gusto niyang magtagumpay ang kasintahan para bahagyang mabawasan ang problema nila. How is it? Tanong ni Hexer habang hawak ang isang tableta. So far so good. Naniniwala akong magiging maayos iyan. Ang gamot na naimbento ng mga magulang ko dati ay makakatulong din para kumalma ang taong nakakain ng mga pagkain na galing kay Jomar. I am just wondering kung paanong damadami kaagad ang mga biktima. Bawat oras ay nagkaroon ng bagong kaso, sabi ni Mori. Maaaring ginagamit ni Jomar ang kapangyarihan niya. Si Zero kasi ay pailalim kong kumilos. Tama. Biglang sabi ni Hexer.
Dapat bukod dyan sa gamot na iyan ay may pang-detect. Tayo sa ilalim ng lupa. Tiyak akong sa ilalim ng lupa dumadaan ang kamandag ni Zero. Paano kaya ako matutulungan ni So? Iyan ang naging pagkakamali ng Feroian noon. Hindi namin. Pinantayan ang ilalim ng mga buhangin sa Feroe. Narinig ni Cedric ang usapan ng Magnobio. Pumasok na rin siya sa loob ng silid na. Kinaroroonan nila at nakigulo sa magkasintahan. Mas gusto niyang patulan ni Hexer ang hiling ni Jomar ngunit ayaw niyang pangunahan ang kanyang kaibigan. Nagbigay din siya ng suhestyon kay Mori kung paano malalaman kung malapit ang mga kalaban gamit ang nauna ng imbensyon nito. Lumipas ang ilang araw, halos wala ng ibang maibalita sa telebisyon kundi ang nangyayari. Sa Libana. Patuloy pa rin ang panggugulo ng grupo ni Jomar kaya naman hindi makapaniwala si Hexer sa sensibilidad ng kanyang dating tauhan. Ngunit pumayag si Jomar na si Hexer ang masusunod ng oras at lugar ng kanilang paghaharap kaya hindi na makaurong pa ang huli. Kahit batid niyang maaaring traidorin siya. Ulit ni Jomar ay kailangan niya na itong harapin. Napag-usapan ni na Donald at Hexer ang nasabing pagkikita at pinipigilan si Hexer ng leader ng Vinso. Hindi rin kasi makapaniwala ang matandang Vinso na makikipagkasundo talaga si Jomar lalo at taon ang ginugol nito upang maging matatag din ang grupo niya. I'm sorry, Uncle. It's your birthday at puro problema ng Libana ang pinag-uusapan natin. Sabi ni Hexer. Nasa bahay sila ni Donald dahil sa imbitasyon nito kina Hexer na makisaya sa kanyang kaarawan. Nag-uusap ang dalawa malayo sa karamihan. Naiintindihan ko ang naging pasya mo at mabuti iyan para sa iyo. Mana ka kay Miguel. Matalino. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Walang atraso sa akin si Jomar kaya. Ayaw kong makialam pero handa akong tumulong sa iyo, mahinahon na sabi ni Donald. Kaya ko pa naman, Uncle. Tisingilin ko lang siya sa mga kasalanan niya. Marami rin sa mga kasamahan namin ang namatay ng dahil sa kanya. Dumating ang araw ng pagtatagpo. Kampante na nagayos ang grupo ni na Hexer. Katulad ng dati ay gustong sumama ni Mori pero hindi pumayag ang binata. Hindi na rin nagpumilit ang dalaga dahil minamadali niya ang gamot na para sa mga taga-Libana. Habang binabaybay ni Hexer ang patungong kanluran ng Libana ay may napansin siya sa lugar. Sarado na ang mga tindahan, ang mga mall ay ganoon din at ang mga bahay ay tila walang mga tao. Ano ang nangyari rito? Akala ko ba ay maayos na ang bahaging ito ng Libana at kahit may mga hindi magandang nangyayari ay hindi ito apektado kaya dito ko nagustuhan na makipagkita kay Jomar dahil sa dulo nito ay may tahimik na lugar, wika ni Hexer kay Froilan. Masama ito. Mukhang nakuha na ni Jomar ang lugar na ito at nakapasok tayo sa lungganang kaaway, sagot ng ninong niya. Tabihan ng lahat na umatras. Ibalik ang sasakyan. Utos ni Hexer. Subalit hindi pa man sila nagtatagal pabalik ay tinambangan na sila. Batid ng kalaban na. Posibleng iyon ang maging pasya ni Hexer kaya naman pinaghandaan na nila. Muli, sumiklab ang bakbakan sa matagal ng tahimik na Libana. Ayaw pa uli ng grupo ni Hexer, lalo na ng binata, kaya buong tapang siyang lumabas ng sasakyan. Kasunod niya si Cedric, na nakikipagbarilan na rin. Gumana ang Y02 ni Hexer. Uminit muli ang katawan niya at walang kaba na. Nakikipagbakbakan sa mga kalaban na nagtatago lang sa gilid ng kalsada. Hayop na Jomar talaga ito. Kaya wala akong tiwala sa kanya noon pa, galit na sabi ni Cedric. Traidor talaga ang gago, sagot ni Hexer sabay baril sa kalaban. Dahil sa tindi ng labanan ay hindi na malaya ni Hexer na naipapamalas na niya ang lakas ng Firyoan. Ang galing niya sa pakikidigma ay hindi na niya maitago. Daig niya pa ang kidlat sa bawat kilos niya. Kung ang tunay na tao ay kayang pumatay ng isa sa loob ng maikling segundo, siya ay kayang pumatay ng higit sa 10. Habang nakikipagbarilan siya ay nakatunganga na lang ang mga tauhan niya at nanunood. Kahit anong sigaw ni Froilan na tulungan siya ng mga miyembro niya ay hindi na makakilos ang mga ito. Maging si Cedric ay namangha sa galing ni Hexer. Hindi na siya nagtataka na kaya ng kaibigan niya na maging isang magaling na mandirigma dahil ganoon na siya sa Firyoa pero
Bilang tao ay kahanga-hanga talaga ito. Nang matapos ang bakbakan ay walang imat na nagsibalikan sa sasakyan nila ang mga sundalo ng Hatos. Babalik na sila ng Hato compound. Ang galit sa puso ni Hexer sa muling pagtraidor ni Jomar ay nag-uumapo. Mas lalong yumigting ang hangarin niyang patayin ang inaakala niyang huruan sa mundo ng mga tao. Masyado kang naging mainit sa laban na ito, pabulong na sabi ni Cedric. Nakalimutan mong tao ka at hindi normal sa tao ang ipinakita mo. Maaari mo yan ikapahamak. Napatingin si Hexer sa kaibigan niya. Hindi niya alam na sa tindi ng galit niya ay dinala na siya nito sa kapahamakan. Nag-isip mabuti ang binata para makaiwas sa gulo. Pagdating sa Hato compound ay pinapilan niya ang lahat ng mga tauhan niyang kasama nila. Buong tapang na nagbanta siya. Hindi niyo ako kaaway. Maaaring kakaiba ang lakas at liksi ko sa pakikidigma subalit kakampi niyo ako. Ayaw kong makalabas ang nakita niyo kanina sa akin. Ang sino man na trader sa akin ay kamatayan ang parusa. Sumang-ayon ang mga Hatos. Naguguluhan man sa mga naririnig at nakikita nila ay walang gustong magtanong tungkol sa totoong katauhan ni Hexer. Bali-balita kasi ang pagiging alien daw ng Nagsimula ang chismis na iyon kay Carl hanggang sa kumalat na sa buong Hato compound. Pinag-uutos ko na tigilan ang pagpapakalat ng mga hindi totoong balita tungkol sa akin. Nakita niyo kung gaano ako kaina dati, nasaksihan din ng iba sa inyo kung paano ako nagsikap. Matuto humawak ng sandata. Walang gabi o araw sa akin para matuto. Bilang leader niyo, nararapat lamang na malakas ako para maipagtanggol ko kayo. Kaya ang mga mahuhuling nagpapakalat ng chismis tungkol sa akin ay papatayin din. Walang pag-aalinlangan na sumunod ang lahat sa kanilang boss. Nakita nilang lakas nito. Ay batid nilang hindi nagdadalawang isip si Hexer na ipatupad ang utos. Pinalingan ni Hexer si Froilan at isang utos ang ibinagsak niya. Ninong, bigyan ng babala si Uncle Carl. Kapag nagpatuloy siya sa pagpapakalat ng hindi magandang balita sa akin ay papatayin na natin siya, matatag na sabi ni Hexer. Hindi ko na hahayaan na traidorin ako ng paulit-ulit. Napakurap-kurap si Froilan at hindi makapaniwala. Hindi niya kasi makita sa kaharap ang katauhan ng kanyang inaanak. Chapter 52. Walang nabago sa pakikitungo ni Froilan kay Hexer. Mahal niya ang inaanak kahit ano pa. Ang napapansin niya rito, ang binata kasi ay hindi naman nagbago ng pakikitungo sa kanya. Ramdam niya ang respeto at pagmamahal nito. Pansamantalang natigil ang mga bulong-bulungan tungkol kay Hexer, dala na rin marahil ng takot ng lahat, lalo na ng Hato sa pinuno nila. Naging tahimik sa loob ng maikling panahon ang buhay ng binata. Natapos ni Mori ang paggawa ng gamot. Nagsimula na silang ipamigay iyon sa mga tao. Dahil hindi na lamang sa Libana nagkakaroon ng mga pagpatay kundi maging sa iba't ibang lugar na rin. Ang mga tao ay nagtitiyaga na lang na kumain ng mga tanim nila sa bakuran kaysa ang bumili sa tindahan ng mga pagkain na handa na. We are glad na nakagawa ka ng ganito, Cab, isang gamot, papuri kay Mori ng mayor ng Libana. Nagpapasalamat din po ako na ginabayan po ako ng Diyos ng mga panahon na ginagawa ko po iyan, sagot ni Mori. Oh, siya nga pala, kailan ang kasal niyong dalawa? Tanong ng mayor. Nagkatinginan ang magkasintahan. Hindi pa kasi nila iyon na pag-uusapan. Hindi dahil sa hindi nila gusto kundi dahil ang banta sa buhay ng bawat isa ay naroon pa rin. Kapwa nila hindi gustong ipahamak ang isa't isa. Marami pa po tayong problema. Kapag natapos ito ay kayo ang una naming sasabihan at kapag nakapagplano na kami, sagot ni Hexer. Katulong ang mga sundalo ng gobyerno at mga miyembro ng Hato ay ipinamahagi ang gamot na nagawa ni Mori sa buong Libana at sa iba pang lugar na apektado ng droga na kumakalat ngayon upang sirain ang utak ng tao. Tumulong na rin sa pamimigay sina Froilan, Cedric at ang mga miyembro ng Vinso Mafia Organization. Si Donald ay hindi nagpapigil upang makisa at makasama ng grupo sa pamimigay ng gamot. This is another victory for our city. Hopefully, maging maayos na ulit ang Libana sa mga susunod na mga araw, sabi ni Mayor. Sana nga po, wika ni Cedric.
Masyado ng malaki ang naging epekto sa atin ng problemang ito. Tama. Malapit na sana nating maayos ang mistulang war zone na lugar natin pero heto na. Naman ang panibagong pagsubok, sabi naman ni Froilan. Magiging okay rin ang lahat. I believe in miracles, sabi ni Mayor. Lahat ay punong-puno ng pag-asa habang nag-uusap-usap sila. Dingid sa kaalaman nila ay may isang nilalang ang nasa malapit lang at hindi natutuwa sa mga nagaganap. Gusto niyang patayin si Mori dahil sa pangingialam nito sa mga plano niya. Pansamantala niyo akong matatalo pero muli kong ipamamala sa inyo ang lakas ng puruan. Kapag nakuha ko sa iyo, ang mga makina na ginawa ng baliw na doktora, papatayin din kita katulad niya. Palalabasin ko rin na suicide ang kamatayan mo, mga katagang naglalaro. Taisip ng nilalang na nagmasidlang. Walang kamalay-malay ang buong grupo na sa ilalalim ng lupa ay may gumagalaw na mga braso upang sindakan ng mga tao. Ngunit hindi niya magawang lumantad at lumaban ng patas. Dahil batid niyang talo siya ng Feroian. Hanggang sa makaramdam si Hexer ng panganib. Tumol na kinaroroonan nila ay maraming tao. May kung ano sa katawan niya ang nagbibigay ng babala. Umiinit din siya at hindi mapakali. Wala sa sarili na nagbigay siya ng babala, Zero, kung narito ka man, subukan mong gumalaw para dito ko tapusin ang buhay mo. Lahat ng nakapaligid kay Hexer ay natigilan. Malakas kasi ang pagkakasabi niya noon. Narinig iyon ng mga nakapaligid sa kanya. Si Mori ay agad na hinawakan ang kasintahan at binulungan ito. Mahal, ano ang problema? Tanong ni Mori. Nararamdaman kong gumagalaw kanina si Zero. Narito siya at nagpapanggap na tao. Mahinang sagot ni Hexer. Huwag kang maingay. Baka kung ano ang sabihin ng mga kaharap natin tungkol sa iyo. Bulong ulit ni Mori sa kasintahan niya. Pasensya na kayo. May isang bagong kalaban lang akong nararamdaman sa paligid. Kapag gumalaw siya at nahuli ko, tiyak na pagsisisihan niya, matapang na sabi ni Hexer. Ang mga mata ni Cedric ay nakatutok kay Hexer. Daman niya rin ang mahinang galaw na. Hindi niya maipaliwanag, kanina, may signal sa utak niya ang hindi niya rin maintindihan at alam niyang iyon ang nararamdaman ng kaibigan niya. Tumigil si Zero sa paggalaw. Hindi niya akalain na malalaman ni Yo o Hexer ang ginagawa niya. Hindi pa siya pwedeng makaharap ng Feroian na gustong-gusto niyang talunin dahil wala pa sa kanya ang makina. Dapat makuha niya ang AHX-2 machine para makausap niya ang pinuno ng Feroe upang makipagkasundo rito nang makabalik siya sa daigdig nila. Natapos ang pamimigay ng gamot. Nagkanya-kanya na sila ng lakad pagkagaling sa mall. Ang grupo ni Hexer ay bumalik ng Hato compound. Pagdating nila sa bahay ay agad na inilayo ni Cedric ang kaibigan niya mula sa nakararami. Gusto niya kasing makausap ito tungkol sa kakaibang naramdaman niya rin kanina. Tasilid na. Madalas puntahan ni Hexer at ginagawang opisina nag-usap ang dalawa. Nakita mo ba si Jomar kanina sa venue? Bungad agad ni Cedric. Hindi. Pero alam kong naroon siya. Noong naramdaman ko kasi na gumagalaw si Zero at nagbabala ako, tumigil siya, sagot ni Hexer. Pare, sigurado ka bang si Jomar ay si Zero? Medyo hindi kasi ako naniniwala na siya nga. Iyon, pagtatapat ni Jomar. Ano ang ibig mong sabihin? Tatingin ko ay nasa malapit lang si Zero. Nagulat ang magkaibigan nang sa paglingon nila ay makita nila si Mori na lihim na nakikinig. Taka nila. Kinabahan si Hexer. Hindi niya batid kung bakit may biglang pumasok sa isip niya. Ngunit hindi niya mabasa iyon. Mori, bakit may kung anong pumasok agad sa utak ko para sa iyo? Tanong ni Hexer. Narinig iyon ni Cedric. Anong nakita mo sa isip mo? Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko matatanggap kung si Mori ay si Zero mismo, mahinang sabi ni Cedric. Tang-en asterisk naman, pare. Pinsan mo yung tao pero pinagdududahan mo. Malakas na. Tigaw ni Hexer. Nagagalit siya at hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan kung sakali. Nang tama si Cedric. Huwag kang magalit. Sa panahon na ito, kahit kakampi ay pwedeng maging kaaway. Tayong dalawa lang ang siguradong magkakampi rito, depensa ni Cedric. Habang nagtatalo ang magkaibigan sa mundo ng mga tao ay nakabantay naman sa kanila si So mula sa Feroe.
Patuloy pa rin niyang sinusubukan na makausap ni Yo o Hexer para mabigyan ito ng babala subalit mahigpit ang utos ni Bathala na huwag siyang makikialam sa nagaganap sa mundo ng mga tao. Balik na sa normal ang buhay ng mga Feroian. Muli nang nagpakita ang buwan at malaya na silang lumabas. Tumigil na rin sila sa ritual. May sagot na sa kanila ang Bathala at nakadepende na lang kay Yo o Hexer kung paano niya haharapin ang pagsubok sa mundo ng mga tao. Maging matalino ka, magiting na mandirigma, bulong ni So. Huwag kang palilinlang sa nakikita o naririnig mo. May puso ka na, gamitin mo ang puso mo para makita mo ang totoo at kasinungalingan. Pagkatapos noon ay lumabas si So. Dinalaw niya ang mga Feroian na abala sa pagkukumpuni ng sasakyan na pwede nilang magamit patawid sa mundo ng mga tao. Kumusta ang inyong gawain? Tanong ni So sa mga Feroian. Maayos naman, So. Sana ay matapos agad ito, sagot ng isang Feroian. Ang kapayapaan ay damang-dama ng bawat isa sa Feroe. Ang bagong pinuno ng mga sundalong Feroian ay hindi man kasing galing niyo ay mahusay at palaging handa sa digmaan. Muling bumalik si So sa Lambani. Sa malaking monitor ay nakikita niya si Mori. Abala ang babae sa paglilinis ng lugar na pinagtatrabahuhan nito. Makalipas ang ilang sandali ay lumuhod. Ito paharap sa pader at humanga si So sa ginawa nito. Dakilang pag-ibig, ikaw ang solusyon sa problema ng mundo, wika ni So. Samantala, buong akala ni Hexer ay patay na ang balita tungkol sa pagiging alien niya. Ngunit ang hindi niya alam, sa labas ng libana ay siya na ang pinag-uusapan. Idagdag pa ang mga bali-balita na magugunaw na raw ang mundo kaya mas lalong umalsa ang galit ng mga tao. Gusto na nilang sugurin ang libana o kaya ay bumabahin na ang buong lugar. Nabalitaan niyo ni Hexer at nalungkot siya. Napakalaki ng obligasyon niya bilang isang madirigmo ngunit paano niya ipagtanggol ang mga taong kinasusuklaman naman siya. Subalit, hindi niya inaasahan ang suporta ng mga Hatos. Ang mga kakampi na dati ay natatakot sa kanya, ngayon ay pinapalakas ang loob niya. Boss, kahit sabihin nilang alien ka, para sa amin ay ikaw pa rin ang pinuno namin. May mga nababalitaan kami na alien ang totoong may gawa ng mga nagaganap sa libana at sa buong bansa pero tiyak namin na hindi ikaw iyon, sabi ng isang matandang Hatos. Kumpare, pa ito ng lolo niya at isa sa iginagalang sa loob ng kanilang samahan. Laking pasasalamat ni Hexer sa narinig. Dahil doon ay nakabuo siya ng pasya. Naisip niyang magpatawag ng isang malaking pagpupulong. Sumang-ayon naman si Froilan kaya nagkaroon agad ng isang malawakang pagpupulong ang mga Hatos. Kahit ang mga nasa ibang lugar ay napapanood ang pulong. Batid kong marami na kayong naririnig tungkol sa akin, panimula ni Hexer. At gusto kong malaman niyo mula mismo sa akin ang totoo. Ako, si Hexer Rendan, ay hindi lang isang mafia prince na kilala niyo. Sa katawan ko nabubuhay ang dalawang katauhan. Isang tao at isang Feroian. Tao ako dahil ako pa rin ang anak ni na Miguel at Catherine. Ngunit tama sila, isa akong alien dahil sumanib sa katawan kong ito ang pinuno ng mga sundalo ng Feroe. Isang mundo ito na malapit sa araw. Malakas na bulong-bulungan ang nangibabaw sa buong Hato compound. Ang mga nanunood na Hatos ay nabitawan ng iba ang gadgets na hawak nila. Isang malaking announcement. Kasi iyon na gumulantang lalo na sa mga nasa malalayo. Ngayon, hindi na lang kayo mga miyembro ng mafia na walang ibang ginawa kundi ang manakit ng tao, man lamang ng kapwa at mahilig gumawa ng ilegal. Nasa mga kamay nyo. Ngayon ang kaligtasan ng daigdig ng mga tao. Dahil nasa mundo natin ngayon ang mga puruan. Tila ang mga masasamang nilalang na gustong wasakin ang tinitirahan ng mga tao. Ako ay kakampi nyo. Kung paano ko ipinagtanggol ang Feroe ay siya ko rin gagawin sa mundo ng mga tao. Boss, paano kami lalaban sa mga alien? Wala kaming kapangyarihan, tanong ng isang Hatos. Mayroong kapangyarihan ng mga tao. Mas malakas pa iyon kaysa sa taglay na kapangyarihan ng ibang nilalang. May puso kayo, gamitin nyo iyon para magtagumpay tayo. Ako ang bahala kay Zero subalit kayo ang bahala sa mga kapwa nyo tao na nalilinlang.
niya. Inihanda na ni Hexer ang sarili niya sa galit ng kanyang mga nasasakupan ngunit katulad ng kaibigan ng lolo niya, suporta ang ibinigay ng mga ito sa kanya. Doon lamang napagtanto ng pero iyan na sa mundo ng mga tao, ang kabutihan ay hindi kayang burahin ng armas at pera. Chapter 53. Isang buwan ang lumipas. Unti-unting nabawasan ang mga taong naging asal hayop. Panayang padala ni Jomar ng mensahe kay Hexer para muli silang magkausap pero tinatanggihan iyon ng paulit-ulit ng binata. Maglalokohan lang kami. Patatambangan niya na naman ang hito sa mga tauhan niya. Wika ni Hexer. Maari iyan, boss, sabi ng isang Hatos. Hindi siya nagsasawa na paulit-ulit na lang na. Niloloko ang kapwa Hatos. Hahayaan kong lumapit siya sa akin at kusa siyang humingi ng tawad. Pagbabayaran ko siya sa pagpatay niya sa mga kasamahan natin. Maautoridad na sabi ni Hexer. Ngunit hindi lang si Jomar ang gustong makipag-ayos kay Hexer. Si Carl ay panay na rin. Ang patawag ng meeting. Subalit kahit kailan ay walang balak na siputin ni Hexer ang mga pangungulit ni Carl. Nag-utos pa siya na kung may problema sa kulungan ay huwag siya ang kausapin kundi si Froilan na lang. Samantala, ang mga taong nalalaman na may sakit sa libana na katulad ng mga naunang biktima na naging parang mga hayop ay ipinapakuha ng mayor ng libana at nilalagay sa Ryrene Underground. May sapat kasing lawak at kapasidad ang lugar upang paglagyan ng mga ito. Mahal, magpahinga ka naman, sabi ni Hexer kay Mori. Abalang-abala kasi ito sa produksyon ng mga gamot. Tatapusin ko lang ito, mahal. Marami ang naghihintay nito. Ang bawat oras na lumipas na titigil ako ay marami ang malalagay sa panganib, sagot ni Mori. Ngunit baka magkasakit ka na. Ang payat mo na, tutol ni Hexer. Hindi mo kailangan na ubusin ang lakas mo riyan. May sarili kang buhay, Mori. Sige. Magpapahinga na rin ako. Ayusin ko lang talaga ito. Hintayin mo na lang ako. Tang-ayon ni Mori. Kaunti na lang talaga, mahal. Ngunit sa pag-ikot ni Mori upang tingnan ang laman ng mga kahon na ay deliver na sa mga ospital ay bigla na lang itong natamba at nawala ng malay. Napasigaw ang mga Hatos na nakakita sa pangyayari. Si Hexer ay dali-daling binuhat ang asawa at saka itinakbo sa klinik. Nasa halos 30 hakbang din ang layo ng klinik sa pinanggalingan nila. Ang naiwan namang mga Hatos ay nagkaroon ng kani-kanilang opinyon at kuro-kuro tungkol sa nasaksihan nila. Ang iba ay inisip na baka raw buntis na si Mori. Mula sa mga haka-haka ay kumalat ang balita. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nasa klinik na rin sina Froilan at Cedric. Galing ang dalawa sa bahay ni Michael at doon sila nakipagpulong sa lalaki para sa kanilang mga taktika kung paano mapapabilis pa ang paghatid ng mga gamot sa mga naging biktima ni Zero. Ang balita tungkol kay Mori ay nakarating din kay Zero. Labis ang galit ng nilalangkaya ng araw na iyon ay lampas 100 ang pinatay niya sa loob lamang ng 1 minuto. Nanlungo ang mayor ng Libana nang malaman ito. Kika, you. Dinala mo ako sa mundo ng mga tao at ngayon ay wala ka ng balak na umalis rito. Magkakalat ka pa ng lahi mo rito. Hindi ako papayag na dumami ang mga Firyoan sa daigdig na ito, wika ni Zero. Kailangan ko ng kumilos para makuha sa kanya ang makina at para maisip niya na bumalik na ng Feroye. Nag-utos ang nilalang na bigyan siyang ulat tungkol sa kalagayan ni Mori ngunit pinag-aaralan niya rin kung paano papasukin ang Hato compound nang hindi siya mahuhuli ng mga kakampi ni Hexer. Kailangan kong mapatay ang babae na iyon. Ang galing niya ay hadlang sa tagumpay ko. Sabi ulit ni Zero. Kung hindi ko man siya mapatay dapat ay mapaghiwalay ko sila. Samantala, sa Hato compound ay nagulat si Hexer sa kumalat na balita. Tina Froilan at Cedric ay nagalit naman. Akala kasi ang dalawa ay mayroon ng tagapagmana muli ang Hato Mafia Group. Siguro naman ngayon ay hindi mo na ipipilit sa akin na si Mori ay si Zero, sabi ni Hexer. Marami na siyang napatunayan at isa na roon ay ang kagustuhan niyang masolusyonan ang problema ng mundo. Oo na, mali na ako, sagot ni Cedric. Sa panahon na ito, lahat ay pwedeng ituring na kalaban.
Pwede nga rin na ang ninong Froilan mo ay si Zero pala. Tumigil kayong dalawa riyan, saway ni Froilan. Huwag mo akong mapagbintangan. Jan, Cedric. Baka ako ang pumugot ng ulo mo. Hindi ka naman po mabiro, ani ni Cedric. Kailangan kasing mulat si Hexer sa paligid niya. Dahil ang mga tao sa paligid niya ay pwedeng si Zero. Baka nga nagpapalipat-lipat siya ng katauhan. Ang dami mong haka-haka, inis na sagot ni Hexer. Batid niyang posible ang huling sinabi ni Cedric. Anong problema pala ni Mori? Kung hindi siya buntis, bakit daw siya nawala ng malay? Tanong ni Cedric. Overfatigue daw sabi ng doktor, sagot ni Hexer. Ang tigas din kasi ng ulo ng babae na. Iyan. Pagkatapos makitang nagising na si Mori ay iniwan na ni Froilan ang magkaibigan upang sila na lang ang magbantay sa dalaga. Ipinatawag niya ang mga Hatos na nakakita ng pangyayari kay Mori at sinermunan niya siya. Sa Feroe, sinusubukan naman ng mga Firyoan ang sasakyan na kanilang ginawa. Balak. Kasi ni So na dalawin sa mundo ng mga tao ang magiting na mandirigma nila, si Yo. Subalit sa tuwing napapalapit ang sasakyan sa border ay naalarma agad ang mga Furious. Agad nilang pinasasabugan ang sasakyan. Tinikap ni So na gumamit ng cell o programa upang maging invisible ang sasakyan sa mga Furious ngunit hindi iyon gumana. Uminit ang buong katawan ni So dahil sa mga kaganapan. Isang malaking sugal ang ginagawa mo, So. Hayaan mo siyo na lutisin ang problema. Nya, wika ni Wee. Wee, hindi ako makikialam sa gulo nila, sabi ni So. Ang gusto ko lang naman ay makabalik na siyo dito sa Feroe. Hindi na umimik si Wee. Napako ang tingin niya sa sasakyan na pwedeng magdala sa kanila. Kamundo ng mga tao. Ngunit dumagundong ang boses ng bathala. Pinatitigil nito kay So ang pagpapalipad ng sasakyan. Sumunod naman si So. Nalulungkot siya na hindi niya magagamit ang sasakyan. Sayang, pagkakataon na sana upang magkita sila ni Yo. Muli pa rin tayong magkikita, Yo, sabi ni So. Ngayon sunduin muna natin ang utos ni Bathala. Lahat ng ito ay lilipas din. Tama. Tayo rin ay hindi pwedeng sumuko. Ang Bathala ay may puso. Siya ay maunawain. Magagawa rin natin na matulungan si Yo kung susunod tayo sa ating bathala. Nagpalabas ng utos si So na lahat ng mga Feroian ay dapat magsagawa ng ritual upang makumbinsi ang bathala na kahabagan ng Feroian na nasa mundo ng mga tao. Kung hindi, man sila makabalik ng Feroe, gusto ni So na ipanalangin ang kanilang kaligtasan. Agad na ipinakalat ang utos na iyon sa buong Feroe. Lahat ay napahawak sa kanilang balikat tanda ng pagsang-ayon. Ang utos na iyon ay isang batas kaya walang sino man ang pwedeng tumanggi. Samantala ang mga Furious na nakabantay sa hangganan ng Feroe ay napapansin ang ginagawa ng mga Feroian. Pinagtatawanan nila ang mga ito dahil para sa kanila ay isang katangahan ng ritual. Alam nilang iba na ang pinuno ng mga mandirigma ng Feroe pero hindi tila makasugod kina So dahil kamatayan ang katumbas ng pag-apak nila sa lupa kung nasaan ang mabubuting Feroian. Diyon ang dahilan kaya nakipagsabuatan sila noon kay Zero. Mabuti na lang at hindi alam iyon ni So dahil may kapangyarihan ito upang ubusin ang Furious kung meron silang pagkakamaling magagawa. Nananatili lang nakatali ang kamay ni So dahil sa kasunduan nila. Subalit dahil lumabag sila sa kasunduan na hindi nila sasaktan ang mga Feroian sa kahit anong paraan kaya baliwala na ngayon ang kontrata sa pagitan nila. Maging ang mga Furious ay hinahangad na mamatay na si Zero upang manatiling lihim ang pagtalikod nila sa kasunduan. Nilahat ng mga mabubuting Feroian. Ngunit hindi lahat ng lihim ay may tatago. Chapter 54. Panayang dasal ni Mori na matapos na ang mga nagaganap sa Libana at sa buong bansa. Ang mga scientist ay nakikipag-usap na rin sa kanya upang malaman ang mga natuklasan niya. At kung ano ang pwede rin nilang magawa para makatulong upang malabanan ang kasalukuyan na sitwasyon. We know you study this phenomenal event. We want to collaborate with you so we can develop more advanced technology to prevent this kind of untoward incident, sabi kay Mori ng isang scientist. I'm sorry, ma'am. I cannot do it with you, sagot ni Mori.
I hope you understand how busy I am. My priority now is the lives of our people. For more studies, you can do your own research. I cannot share with you whatever findings I discovered. Hindi lang isa, dalawa o tatlo ang nagsikap na kumbansihin si Mori para ibahagi niya ang kanyang nalalaman. Panayang tanggi ng dalaga dahil hindi niya gustong malantad ang katotohanan tungkol sa kasintahan niya. Tama nang alam iyon ng mga haters at hindi na malaman pa ng iba. Sa kabila ng gamot na pinamigay sa nga hospital ay patuloy pa rin ang mga pagpatay. Si Hexer ay pilit ng kinokontak si So subalit nananatiling barado ang letrang F sa kanang pulsuhan niya. Hirap din siyang gamitin ang AL program dahil bukod sa limot niya na kung paano iyon gamitin ay malayo rin ang distansya ng mundo ng mga tao sa Feroe. Mori, pakiusap, ipahiram mo na sa akin ang makina na ginawa mo para malaman ko kung tao ba o taga-ibang planeta na ba ang nakakasalamuha ko, pakiusap ni Hexer sa kasintahan. Ibibigay ko iyon sa iyo pero sa isang kondisyon, lalayo na ako ng tuluyan sa iyo at hindi na tayo pwedeng magkasama pa, ani ni Mori. Napailing-iling si Hexer. Hindi niya kakayanin na mawala si Mori. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ang makina na ginawa ni Mori ay siya na ngayong batayan ng relasyon nila. Nagdesisyon si Hexer na huwag na lang pilitin ang kasintahan para sa kanilang pagsasama. Sa simbahan kasi ang gusto niyang maging hantungan ng kanilang relasyon at hindi sa hiwalayan. Isang ulat ang natanggap ng mga haters. May isang grupo raw ng mga kalalakihan ang susugod sa hospital na pagmamayari ng mga magulang ni Hexer. Labis ang pag-aalalang naramdaman ni Mori. Naroon kasi ang mga pasyente na mga galing ng Libana. Sila yung mga naging asal hayop pagkatapos makakain ng pagkain na naglalaman ng kakaibang droga. Maghanda kayo. Aabangan natin sila, wika ni Hexer sa mga nakahilerang mga kasamahan. Subalit biglang nagpatawag ng emergency meeting si Froilan. Gusto niya kasing tumangguni sa lahat ng opisyal ng kanilang samahan. May iba kasi siyang nararamdaman sa labanan na magaganap. Bilang pinuno ng Hato ay nasa meeting din si Hexer. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ang magiging agenda ng pagpupulong na iyon. I suggest na hindi sumama si Hexer sa magaganap na labanan sa ospital, simula agad ni Froilan. Bakit naman po, Ninong? Tanong agad ng binata. Dahil sa tingin ko ay ikaw ang target ng mga kalaban at hindi talaga ang hospital. Ang mga nagaganap ay may dahilan at naisip namin ni Cedric na ikaw marahil ang target nila, sagot ni Froilan. Naalala ni Hexer ang tinig na narinig niya dati. Kapag umalis daw siya sa mundo ng mga tao, ay magiging tahimik din ito. Ngunit paano? Bukod sa sinabi ni So na mahihirapan na siyang bumalik ng Ferola dahil sa lumagpas siya ng pag-inom ng Gayuma ay hindi niya maiiwan si Mori. Hindi niya kakayanin na malayo kay Mori. Hindi mabuti bilang isang pinuno na ako mismo ang magtatago habang susuong sa panganib ang aking mga kasamahan, tutol ni Hexer. Boss, huwag mong kalilimutan na ikaw ang pinuno ng organisasyon. Kapag nawala o namatay ka, mawawala na rin ng silbi ang samahan. Ikaw kasi ang katawan, tanga lang. Kaming lahat. Kapag namatay ang isang puno, hindi na kayang mabuhay pa ng sanga. Wika ni Michael na isa na ngayon sa may pinakamataas na posisyon sa samahan. Kung maputol ang sanga, mananatil ang puno na mabubuhay at pwede pa ulit magkaroon ng mas maraming sanga. Sige. Hindi ako sasama sa labanan na iyan, wika ni Hexer. Tingnan natin ang sitwasyon. Bukas na magaganap ang labanan na iyan at mahalaga na makita natin ang totoong kalaban, wika ni Froilan. Dahil sa mga narinig ay lumakas ang loob ni Hexer. Ayaw lang kasi aminin ng binata na bilang tao ay natatakot din siya sa mga nagaganap. Mahirap para sa kanya na mukhang alam ng kalaban ng target nila samantalang siya ay nangangapa pa rin kung sino ang kalaban. Dumating ang araw ng labanan. Lihim na nag-check-in sa isang hotel ang magkasintahan na sina Hexer at Mori. Ang hotel ay nasa tapat lang ng hospital. Ayaw kasi ni Hexer na maiwan siya sa compound. Gusto niyang malaman ang totoong lagay ng mga tauhan niya. Pumayag si
Froilan sa ganong sistema ngunit mahigpit lang ang utos niya, hindi pwedeng makialam si Hexer sa labanan na mangyari. Layong telescope, nadala ba? Nininiguradong tanong ni Hexer. Okay na po, mahal, sabi ni Mori. Ilang oras ang lumipas, nagsimula na ang bakbakan. Nagtakbuhan ng mga guest sa hotel upang pumasok sa kani-kanilang mga silid. Mula sa ika-15 palapag ay pinapanood ni Hexer ang mga nagaganap sa hospital. Sino kaya ang dahilan ng ganitong klaseng gulo? Tanong ni Mori. Hindi ko rin alam. May report mula sa ground na hindi mga tauhan ni Jomar ang mga salarin. Dinig na dinig ni na Hexer at Mori ang malakas na putok ng baril. Ang mga pinakanakang pagsabog ay yumayanig din sa gusaling kinaroroonan nila. Isang miyembro ng Hito ang nagbigay ng ulat kay Hexer sa pamamagitan ng telepono. Ayon dito ay nasa 200 ang dumating na mga kalaban. Ang mga armadong mga lalaki ay pilit pinapasok ang hospital. Subalit hindi pumapayag ang mga pulis, sundalo at Hito na nakaposisyon na upang ipagtanggol ang hospital. Ang mga pasyente ay wala na sa lugar kaya walang masyadong alalahanin si Hexer. Nailipat kasi agad ang mga ito sa iba't ibang hospital. Ang iba naman ay mas ginusto na lang umuwi sa pangakong babalik sila sa araw ng check-up. Isang malakas na pagsabog ang muling narinig nila. Mula sa lugar nila ay kita ni Hexer kung paanong nahihirapan ang mga tauhan niya at maging ang mga pulis at sundalo. Tumayo na si Hexer para tumulong lalo at kasama sa mga nakikipaglaban ay ang ninong Froilan niya. Mahal, kumalma ka. Isipin mong ginagawa nila iyan para sa iyo. Huwag mong sayangin ang sakripisyo nila, wika ni Mori. Muli namang umupo si Hexer. Pagkalipas ng halos kalahating oras, tumawag siya sa telepono para makibalita ulit. Ano ang nangyayari roon? Tanong ni Hexer sa isang Hito. Kumalap kayo ng impormasyon. Unti-unti nang sumusuko ang mga kalaban, boss, sabi ng kausap niya. Umaatres na sila. Si Cedric na noon ay nasa hospital at nagmasid lang din ay biglang pumasok sa silid nina Hexer. Sa bintana ito dumaan. Kaya niya nakasing kontrolin ang kanyang kapangyarihan kaya nagagawa niya na iyon nang hindi kumukuha ng atensyon ng ibang tao. Wala na rin ang malaking liwanag na madalas ay nakikita noon ni Hexer. Alam na kasi ni Cedric kung paano iyon. Hindi ipapakita. Sino ang mga sumugod sa hospital? Tanong ni Hexer kay Cedric. Grupo ba ni Jomar? Hindi, pare. Mga lalaki sila na mapula ang mga mata, sagot ni Cedric. Puruan. Puruan lang ang mga nilalang na may mapupulang mata. Bulalas ni Hexer. Nakaramdam ng takot si Marie. Nangangahulugan kasi ang sinabi ni Hexer na nasa paligid. Din si Zero at maaring naghihintay nga ito na lumabas si Hexer. Huwag kang gagawa ng kahit anong paraan para mapansin ka ni Zero. Nasa paligid lang siya, sabi ni Mori. Nakakatiyak ka ba, mahal? Oo, mahal. Huwag kayong gumawa ng ingay tunog. Matulog ka na muna, sabi ni Mori. Naghihintay lang si Zero na magkamali ka. Dahil sa narinig ay nagutos si Hexer na pumasok lahat ang Hitos na bodyguards niya sa loob ng mga silid na tinutuluyan nila. Si Cedric ay hindi na rin makalabas sa silid ng magkasintahan dahil baka may makita sa kanya. Sa couch niya isinandal ang likod. Sana hindi napansin ni Zero ang pagpasok mo rito, Cedric, sabi ni Mori. Tiyak na. Naghihintay si Zero ng maling galaw nyo. Unti-unting hangupa ang labanan sa hospital. Nagdasal si Mori para sa kaligtasan ng mga kasama nilang nakikipaglaban. Si Hexer naman ay lihim lang na nag-o-obserba sa sitwasyon. Patago na ang pag-monitor niya ng mga kaganapan. Nagbigay ng utos si Mori para sa mga nasa hospital. Bawal silang tumungo sa hotel. Sa Hito compound na lang sila magkikita-kita. Kinabahan, maaga pa lang ay tiningnan na ni Hexer ang pinsala sa hospital. Ang mga tama ng bala ay kita sa pader. Ang laboratory room ay wasak. Ang mga bagong kama na binili nila para sa mga may sakit ay sira-sira na rin. Agad ang utos ni Hexer para sa renovation. Gusto niyang maayos kaagad ang ospital dahil marami ang nangangailangan ng atensyon medical sa Libana at sa buong bansa.
Nasaan si Ninong Froilan? Tanong ni Hexer. Umuwi na po yata ng Libana, sagot ng isang Hatos. Pagkatapos mag-inspeksyon ay agad na bumalik ang grupo ni Hexer sa Hato compound. Hinahanap niya ang kanyang ninong ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. Hindi mapakali si Hexer. Ipinahanap niya si Froilan sa mga lugar na alam niyang pinupuntahan nito ngunit hindi niya ito makita. Umusbong ang pag-aalala sa kanyang puso. Baka dinukot siya ng mga kalaban nila kagabi, sabi ni Mori. Ngunit may mga pagkakataon na ang nawawalang miyembro ng Hato ay kalaban pala. Katulad ni Jomar, wika ni Cedric. Hindi nakaimik si Hexer. Hindi niya moari na isa rin sa mga kalaban ang ninong niya. Nagpalakad-lakad siya habang nag-iisip. Buo ang loob niya na makita ang Ninong Froilan niya. Hahanapin ko si Ninong Froilan kahit anong mangyari. Hanggang hindi alam kung nasaan. Siya ay ipinagbabawal kung husgahan siya ng kahit sinong Hatos, utos ni Hexer. Ipakalat ang utos ko sa lahat. Agad naman na kumilos ang mga Hatos. Kumalat sa buong Libana ang balita na nawawala. Si Froilan. Napasugod tuloy sa Hato compound si Donald at maging ang mayor ng syudad. This is unacceptable, sabi ng mayor. Kung kailan maraming problema dahil sa pagkakasakit ng maraming tao sa kapasumabay ang mga walang pusong mga taong ito. Kailan? Kaya matatapos ang gulo sa Libana. Malupit talaga ang mga tao, wika ni Donald. Minsan mas malupit pa tayo kaysa sa mga hayop. Sana lang ay mahanap na si Froilan. Sana matapos na rin ang problema natin sa mga walang puso na mga taong ito para naman magtuloy-tuloy na ang progreso ng Libana. Muli na naman kasing bumaba ang antas ng pamumuhay natin dahil sa mga nagaganap, wika ng mayor ng Libana. Nagpatuloy ang paghahanap kay Froilan. Si Jomar ay hindi rin nagsasawa sa pagpapadala ng mensahe para sa pakikipagkasundo. Habang si Carl naman ay para nang nasisiraan sa loob ng kulungan. Panay pa rin ang hikayat niya sa mga Hatos na gwardya sa kulungan upang pumanig sa kanya ngunit ang hindi batid ng huli, mga tapat na tauhan ni Hexer ang mga nagbabantay sa kinaroroonan niya. Habang patuloy ang paghahanap kay Froilan ay umaalsa naman ang galit ng mga tao kay Hexer. Ang mga nasa labas ng Libana at hindi nakakakilala sa Mafia Prince ay gustong patayin. Na ito. Ang galit nila ay mas lalo pang yumigting nang lumabas sa screen ng mga TV, computer o anumang mga makabagong teknolohiya ang mga katagang Hexer Renden, isang alien na napunta sa lupa. Siya ang punot dulo ng mga kaguluhan sa Libana at sa buong bansa. Nang nabasa iyon ni Hexer ay napahawak na lang siya sa kamay ni Mori. Batid niyang unti-unting lumiliit ang mundo na kanyang ginagalawan. Chapter 55. Habang lumalaki ang balita tungkol kay Hexer ay may mga taong nagdiriwang. Ngunit ang Mafia boss ay nananatiling matatag. Hindi rin naman siya tinalikuran ng mayor ng Libana at ito ang nagsilbing tagatama sa maling impormasyon na kinakabit pa sa kanya. Wala pa rin alam ang mayor sa totoong pagkatao ni Hexer kaya panay tanggol nito sa binata. Si Jomar ay napagod na sa pagpapadala ng sulat kay Hexer. At dahil nawala na ang atensyon ng mga tao sa kanya kaya naman lumakas ang loob niya na gumawa ulit ng mga kalokohan lalo at ang sisi ng tao ay kay Hexer. Tuwang-tuwa siyang nawala na ang atensyon ng mga tao sa kanya kaya malaya niyang nagagawa ang gusto. Dumagdag pa ang mga pahayag ng mga scientist na totoong may mga unidentified creatures na namumuhay sa mundo ng mga tao. Dahil doon ay lalong yumigting ang galit ng lahat at napako kay Hexer ang atensyon pati ng media. Sa lahat ng mga kaganapan ay nanatiling tapat ang mga Hatos sa kanilang pinuno. Kung kamatayan man ang kahulugan ng pagiging kasapi nila sa samahan ay handa nilang ayelay ang buhay para kay Hexer. Iyon ang nagtulak sa binata upang lumaban kahit kailangan gumamit ng dahas. Patuloy ang paghahanap kay Froilan. Walang nakakaalam kung nasaan siya dahil kahit anong bakas ay wala siyang iniwan. Palaisipan iyon sa mga magagaling na investigador ng Hato. Ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Mori habang yakap niya ito at nakatayo sila sa teres habang pinagmamasdan ang kabilugan ng buwan. Kailangan kong ilabas ang sarili ko pero hindi ko ilalagay sa panganib ang samahan. Kakausapin ko muna ang mayor at sa kanya ako hihingi ng tulong, wika ni Hexer.
Natatakot ako, pag-amin ni Mori. Hindi ko kasi tiyak kung ano ang mangyayari. Pagkatapos ng gagawin mo. Balitang-balita rin ang mga ginagawa ni Jomar para mas lalo kang idiin. Tama ang naging pasya ko na hindi na lang makipag-usap sa taong iyon. Masyado na niya. Akong inilulubog sa putikan. Habang nag-uusap ang magkasintahan ay may maliit na liwanag ang dumaan sa kanilang harapan. Alam ni Hexer na si Cedric iyon at baka galing na naman ang kaibigan niya sa mga magulang nito. Bigla niyang naalala ang mga lolo at lola niya. Matatanda na ang mga ito at kahit nasa panganib na ang buhay ay ayaw pa rin umalis sa bahay nila. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Mori. Tina lolo at lola. Sa sitwasyon ko na ito, baka mapahamak sila kaya kung maaari sana ay maialis ko sila sa bahay nila, sagot ni Hexer. Sige. Ako na ang gagawa para sa'yo. Mag-uutos ako bukas para mailipat sila. Pansamantala ng tirahan. Gusto mo bang dito na lang sila? Mapanganib sa kanila ang libana. Tangaw na lang. Habang nag-uusap ang magkasintahan ay nakarinig sila ng mga pagsabog at putok ng baril. Naalarma ang mga Hatos. Batid nilang malapit lang sa compound ang sagupaan. Muli. Nilang nakita ang maliit na liwanag na umalis ng compound at sa ilang saglit pa ay bumaba yung likuran nila. May nagaganap na gulo sa dulo ng Buntad Street, wika ni Cedric. Sino ang naglalaban? Tanong naman ni Hexer. Mga miyembro ng Sanoa at mga pulis. Bukod doon ay may grupo din silang nakikipagbakbakan naman sa mga sundalo sa kabisera. Tinalakay kasi nila ang isang malaking ball kasabay ng pag-hold up din nila sa isang kilalang bangko, sagot ni Cedric. Masyadong abala si Jomar para sirain ang pangalan ko. Patutunayan kong mali ang panghuhusga nila sa grupo natin. Ang totoo, simula kaninang umaga ay hindi na lang sa'yo nakasentro ang mga pulis. Gusto nilang mahuli pati ang mga Hatos. Damn it. Masyado na nilang ginamit ang pangalan ko, gigil na sabi ni Hexer sabay. Buntong hininga. Tabihan mo si Michael na utusan ng mga leader ng bawat pangkat na ihanda ang mga tauhan nila. Mabuti nang handa tayo sa maaring mangyari. Bigyan din ng babala ang mga Hatos. Para walang mapahamak, utos ni Hexer kay Cedric. Ngayong wala si Froilan ay nahihirapan si Hexer na kumilos. Pinagagaan kasi ng ninong niya ang kanyang trabaho kaya ngayon na nawawala ito ay nahihirapan siya. Mabuti na lang at nasa tabi niya si Cedric at maging si Michael. Kinabukasan, maaga pa lang ay kausap na ni Hexer ang mayor ng Libana. Nakalusot siya sa mga bantay dahil simula nang dumating sila ng Libana ay nakita rin ng mga sundalong naatasan para sa kapayapaan ng Libana kung anong klaseng tao ba si Hexer Rendan. Salamat dahil sa kabila ng mga naririnig nyo ay hindi nyo ako hinusgahan, sabi ni Hexer. Pinuno ng mga sundalo ng gobyerno na nakatuka sa Libana. Sir, batid namin kung paano mo nilalabanan ang mga nangyayari sa Libana kaya malabo. Ang sinasabi nila na kayo ang nagpasimuno nito, sabi ng nakausap ni Hexer. Masayang sinalubong ng mayor si Hexer. Kaharap ang sundalong kausap niya kanina ay nagsimula na rin siyang ipagtapat sa mga ito ang tunay niyang katauhan. Mataman lang na nakikinig ang dalawa. Aaminin kong isang bahagi ko ay hindi tao subalit hindi ako ang kalaban ng mga tao. If I have a choice, hindi ko pipiliin ang maging mafia boss. I am just so unlucky that my parents were mafia bosses, and I have to take over the management of the organization. I was not fond of guns, violence, and war. But I have to fight now because Hato, Libana, and the country needs me. Kung ganon, sino ang totoong kalaban? Tanong ng mayor. His name is Zero. Isa siyang huruan. Sa daigdig nila ay isa siyang nakakatakot na ibon na may mahabang buntot. Ang mga liwanag sa mata niya ay parang laser. Kapag namatay ako dahil sa mga tao, hindi magtatagal ay sasakupin ni Zero ang daigdig na ito at unti-unting maglalaho. Ang mga nilalang katulad ng ginawa niya sa Yex at sa iba pang planeta. Hindi ko pipilitin na paniwalaan ako ng mga taong ayaw sa akin pero iyon ang totoo. Mabubura ang mundong ito sa hanay ng mga planeta kapag si Zero ang nagtagumpay.
Paano kaming nakakasigurado na hindi nga ikaw ang tutong salarin? Tanong ng leader ng mga sundalo ng gobyerno. Dahil nakita nyo naman kung paano ko pinilit na labanan ang lahat na nagaganap sa Libana. Kung ako ang kalaban, hindi rin ako maglalakas loob na kausapin kayo ngayon sa paraan na ganito dahil kaya ko naman napatayin kayo sa isang kumpas lang ng mga kamay ko. Anong tulong ang kailangan mo, Hexer? Talk to the president na huwag idamay ang Hatos. My men are now peace-loving individuals. Katulong niyo sila para magkaroon ng kapayapaan dito sa Libana. And also, tell the public to calm down. I am not their enemy. Create some exciting news or anything that would divert the issues. Tinimbang ng dalawang kausap ni Hexer ang mga sinabi niya. Pumayag ang mga ito sa hiling niya ngunit kailangan daw muna na magsalita si Hexer sa publiko. Ora mismo noong araw na iyon ay nagpaunlak siya ng eksklusibong panayam sa mamamahayag na kaibigan ng mayor. Hiniling ni Hexer na takpan ang mukha niya upang hindi siya makilala ng publiko. Lumabas ang mga panayam na iyon hindi lang sa Libana kundi maging sa buong bansa. Tinabi ni Hexer ang ilang katotohanan ng kanyang katauhan at maging ang panganib na nagbabanta sa lahat. Inilahad niya rin ang tungkol kay Zero at maging ang mga ginawa na nitong pagwasak sa ibang daigdig. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang mga sinabi ni Hexer sa isang bahagi ng Libana ay may 2 taong nagngingit-ngit sa galit. Ang isa ay dahil sa kasakiman at ang isa ay dahil sa matinding inggit. Isa sa kanila si Zero na hindi mapakali habang nagpapalakad-lakad sa kanyang tinitirahan. Timori ay nagawa ng maayos ang trabaho niya. Tatulong ni Cedric ay mabilis na naialis ang lolo at lola ni Hexer sa bahay nila at nadala sila sa ngaw. Makakasama nila roon ang mga kinilalang magulang ni Cedric na ngayon ay alam na ang katauhan ng anak na kanilang pinalaki. Habang bumabiyahe pabalik sa compound ay nakaramdam ng lungkot si Hexer. Nakita niya kasi na unti-unti na namang bumabalik sa dating mukhang ghost town ng Sintuan Street. Kung hindi lang sana sa pangingialam ni Zero ay maayos na sana ang Libana. Subalit dahil sa problemang dala nito kaya wala pa sa kalahati ang maayos sa buong syudad at lugmok na naman itong muli. Samantala sa Farola ay pinapanood ni So ang mga nagaganap sa mundo ng mga tao. Nakapagbitaw siya ng mga salitang kay gandang mundo ngunit pinapapapangit ito ng galit at kasakiman ng mga tao. Ang galit nila ang isang bagay na nagpapahinga sa malakas na enerhiyang meron ito, sayang. May puso naman ang mga tao ngunit mas nananaig ang inggit kaysa pagmamahal. Nagpalakad-lakad si So sa buong Lambani. Naitanong niya sa sarili kung bakit malaya naman ang tao na magmahal pero mas nananaig ang kasakiman sa puso nila. Naabutan siyang tulala ni Wee na noon ay galing sa pakikipagpulong sa iba pang mga tagapayo ni So. Nakailang tawag si Wee sa kanya bago bumalik ang diwa ni So. Nalulungkot lang ako para sa mga tao. Kapag patuloy na ang galit nila ay hindi na nila makikita ang tama. Paano kaya mabuber ang galit sa puso ng mga tao? Tanong ni So. Mahal na pinuno, kung tayong mga Feroian ay may matatalinong pag-iisip, ang mga tao ay may puso. Malaya silang gawin ang nais nila. At bilang nila lang nakawangis ng Bathala, kagaya ni Bathala ay may isip din sila. Naglalaban madalas ang isip at puso ng mga tao. Ang bawat isa ay may responsibilidad sa kanilang kapwa katulad ng kung paano natin protektahan ang ating kalahi. Huwag kang malungkot. Ang mga nagaganap o magaganap ay itinadhana. Ano man ang maging wakas, bilang mga tao na may puso ay mararamdaman nila ang resulta, iba sa kung paano natin hinaharap ang tagumpay o pagkatalo, mahabang pahayag ni Wee. Kung gayon, dapat bang magtiwala ako sa puso ng mga taong ito kahit puot ang laman? Noon, tanong ni So. Oo, mahal na pinuno. Ang bawat isang tao ay may kanya-kanyang kapalaran, pag-iisip at damdamin. Kahit gaano sila kasama, hanggang nabubuhay sila ay may pag-asa silang tinatawag. Ang pag-asa na iyon ay pwedeng isang malaking pagbabago. Sana nga manig ang kabutihan kaysa kasamaan. Ang mundo kasi nila ang pinakamaganda sa lahat. Tayang kung puro galit at puot ang mga ngibabaw. Tayang kung
Puro kasakiman ang mananaig, malungkot na wika ni So.